ang gusto lang naman talaga nila Lisa, I think ni BBM at ni Lisa, is to really destroy Sarah's name, but they don't want her removed Just because yet. punching bag, okay? Oo. Si Romualdez, iisipin niya siya kailangan mawala na to hanggang maaga. Pero the problem for them is sila yung mapatutuunan kasi syempre tatakbo ang presidente. O di ko nang kakalabanin ng yelo. Kasi feeling ko kasado na yung Martin at saka Yelo eh. Tingin ko. Yung Martin and Yelo, kasado na. I think yan ang unit team sa 2028. Martin Riza. Oo, Martin Riza. Kasado na yan. Kasado na. Yung Martin Riza na yung Martin Yelo na alliance. Kasi ang inaano kasi yung Tulfo, madali nilang ganyanin ng Tulfo eh kasi pwede nilang ikuwaranto yan eh kasi Amerikano naman yung buong pamilyang yan. Di ba, pwede nilang disqualify and meron silang libel yung torpitude. So parang sila na lang yung bida-bida doon, Martin Riza. Yan ang feeling ko talaga, Martin Riza in 2028. Kita mo walang comment ang mga alagad ni Lisa laban kay Martin Romualdez. Totoo. Not all yellows love Martin Joe. Hindi mo kailangan ng lahat ng yellow na mamahalin si Martin. Yung mga nagko-call ng shots sa yellow, yun lang yung importanteng mahalin si Martin. Eto na. Sabi ni Miss Thea, naniniwala ka kay Trillanes gamit Excel file niya dati as one of proof? Ano tawag dito yung sa impeachment ni Inday? Kasi nga, isa dun sa mga binabato kay Inday is meron siyang unexplained wealth. Ito naman ang pukesa mo rin ng taon, my opinion is irrelevant, sabi ni Antimotea. When it comes to unexplained wealth, the burden of proof is on the accused. That's what happened during the forfeiture cases of the Marcos. So inamin niya na merong illegal, may ill-gotten wealth ang mga Marcoses. Di ba nung kampanya pinagtatanggol niya na wala namang ill-gotten? Napatunayan, oo. Hindi, the main argument, the thrust of the argument nung panahon ni BBM, kasi nga marami forfeiture cases yung mga Marcos eh. Those are civil cases. So ngayon, ang labanan doon is that may mga ina-identify na mga properties and whatnot, ganyan. And the Marcoses has to justify whether or not ill-gotten yun. The Marcoses, the state had to justify na yung mga yon ay kailangan na nagaling sa illegal source, ganon. Di ba ganon yung naging takbo ng mga kaso noon? Na, ang tawag dito, at ang naging mga defenses ng mga Marcoses noon, kung ano yung kanilang mga in-identify at inilaban lang ng mga properties, eventually, yun lang rin yung naibalik sa kanila. Kasi as a general rule, in-identify lahat ng PCGG. Ito lahat ng kayamanan ninyo, ano yan? Lahat ng kayamanan ninyo, ill-gotten yan. Ganon yung presumption hindi siya nakalagay sa SALN. Hindi siya nakalagay sa SALN, ganon. So, ang ginawa nila, bakit niya yung nakakatawa tong si Thea? Ayan, kasi yung ill-gotten wealth daw, the burden of proof is on the accused. Yung inaakusahan mo na merong ill-gotten wealth, well, unang-una kasi, Thea, iba yung situation ng mga Marcos noon. Ang situation ng mga Marcos noon, merong PCGG, which the main task of PCGG is to run after the ill-gotten wealth. So, yung mga Marcos noon, kaya sila nagkaroon ng ganon kasi may mga naiwanan silang mga bank statements. So, sa Malacanang. Kaya yun yung naging basehan. Ang layo naman ng Excel sheet ni Trillanes sa bank statements. Well, first and foremost, Thea Tan cannot compare yung situation ng mga Marcoses noon sa situation ni Inday, okay? Kasi yung situation nila Marcos noon, binaligtad talaga yung sitwasyon kasi meron talaga yung EO number 1 ni Tita Cory nung naging presidente siya. It really assumes that there are ill-gotten wealth. Okay? So, ibig sabihin, kaya ang ginawa ng mga Marcos noon, ay hindi, kukunin lang namin dito yung talagang sure na sure kami na amin. Yung hindi amin, ay bahala na kayo dyan. Di ba ganun yung mga sinasabi ni ganun yung sinasabi nila Bongbong noon? Kasi nga, meron kang mga executive orders noon na nagde-declare na ill-gotten wealth, lahat ng pag-aari ng mga Marcos, lahat ng na-identify ng state na pag-aari nila, ay ganon. Okay? Doon palang mali ka na, bruha. Okay? Magkaiba sila ng sitwasyon. Now, in Inday Sara's case, walang ganon. So, ibig sabihin, what will operate is the normal presumption of, normal burden of proof in this scenario. At in this scenario, kung sino ang nag-a-accuse, siya ang nagpo-prove. Okay? So, in this case, kasi hindi naman same footing si Inday at yung mga Marcoses noon, at wala namang naka-create na PCGG specifically for Inday, ganyan, wala namang ganon for this one. If you are saying that she has an ill-gotten wealth, ang magpo-prove nun, yung accuser. Hindi, kasi sinabi niya, when it comes to unexplained wealth, paano mo sabi may unexplained wealth si Inday?
Correct. Kasi bago mo sabihin yan, kailangan mo munang establish na merong unexplained wealth. So, diba, kung sino nag-a-accuse na merong unexplained wealth, siya ang magpo-prove. Yung kay BBM, ginawang ginawang fact yun na meron silang unexplained wealth. So, in-establish na yun mismo ng government ni Tita Cory. So, magkaiba sila ng situation. It's not the same. It is not the same. Pero yun na nga, paano mo nga ma-establish na may unexplained wealth si Inday? Ang gusto lang nilang gawin kay Inday, di ba nga, ngayon pa nga lang nila kukunin yung, di ba sabi nila sa trial pa lang namin, ipapasupina ang bank account. Bakla, so yung evidence of Inday's wealth is her bank account. Wait, her bank account. Bakla, sino namang maniniwala sa'yo na ilalagay mo ang iyong nakulimbat sa local bank account? Who will believe you, di ba? Ganyan din yung ginawa nila kay Corona eh. Di ba yung sabi nga ni Miriam, sino namang tangang magnanakaw na ilalagay sa pangalan niya ang pera niya na ninakaw niya? Dapat meron na kayong ano kagad na itong mga properties, di ba ganyan yung ginawa nila kay Binay noon? Ito mga properties to ni Binay, ito crony to ni Binay. Actually, mas maayos yung story niyo kay Binay noon eh. Kasi talagang inaano niyo yung flow ng pera. Eh dito wala, alam niyo kanila ngayon, pache. Oh, meron dito 125. Tapos wala na, parang saan napunta? Kung ninakaw, saan na ginasto, saan napunta? Tapos ang ano nila, kailangan makuha namin yung bank account, chorba. Baka nanghihito kayo. Ibig sabihin, hindi buo yung kwento. Kasi yung sa Marcoses, nung buo yung kwento, sinabi, ito ang nakulimbat, napunta dito sa mga offshore account, ito ang offshore account, and voila, meron yung ganung account sa Switzerland, yung Switzerland, nag-issue sila ng, buo yung kwento, nagigets ninyo? Buo yung kwento. Ito, kwento to eh. Ano to eh, pache. Ano siya, parang ano talaga siya, parang ano siya, naglalaro siya ng ano girl, para tong spin the bottle. Diyos me. Nakakadiri. Ayun. Well, anyway, ito na nga to si galing-galingan na tayo. Diyos ko. Ewan sa'yo, ante mo. Tanga. Ayun. Yung 500 dyan, uy, gising-gising, di pa kayo nakalike. Sabi ni at Tita Candy, ayun. Ayun, so anyway, yun yung buod ko dyan. Yun yung buod ko dyan kay Thea. Ano bang sinabi ni Tio dito? Ano sinabi ni Tio? Wait lang the claim is wrong on multiple levels. Under the 1987 Constitution, in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until contrary is proven. This means that the burden of proof always rests on the accuser. Yeah, ito kasi yung general rule. Ito na yung gumagana ngayon. Even in cases of alleged unexplained wealth, this principle remains unless modified by specific laws. Introduces legal presumption. If public officials' wealth is clearly disproportionate to their salary, it may be deemed ill-gotten. However, this presumption only applies if the government first present prima facie evidence, meaning there must be sufficient initial evidence. Yun yung pinag-uusapan natin na kailangan ma-establish muna na merong ill-gotten. Hanggang ngayon, hindi mo pa na-i-establish, kailangan pa nila ng bank account eh. Diba? In Marcos, the Supreme Court ruled that for future cases, the government must first present substantial evidence proving that the wealth in question is unexplained or illegally acquired. Only then does the burden shift to the accused to justify their asset. In Marcos' case, strong documentary evidence such as Swiss bank accounts and financial illicit accumulation before Marcos were required to explain. Correct. Hindi mo, ang ill-gotten wealth, they will not put it in their bank. Kung banko man yan, offshore accounts. Yan ang Diyos ko, ano ba naman yan? Parang 1940s corruption mo naman yung issue na ilalagay ng mga magnanakaw sa bank account nila. Di ba? Ilalagay nila yung offshore account. Ngayon, kung wealth yan, ang gagawin nila, bibili sila ng real property. Ang gagawin nila, papatayo ng bahay or papangalan yung bahay kay ganito. Alam mo yun, parang it's not an actuation. It's not an equation of a thief, of a politician thief, to put his stash under his name. Tanga yun. Parang, kaya nga diba? Wala silang actually wala silang mahanap eh. Yung bank account na pinapasabina nila or yung gusto nilang kunin na bank account. That's all you've got? Oo, di ba wala, di ba yung kay Erap nga, yung Jose Pidal, may nag-stroke ng bangko, basa loob mismo ng bangko. At nakita talaga niya na nagpirma si ng alias. Tapos nagpakita ng properties, di ba? Naalala niyo yung bago mag-hearing, yung Boracay Mansion, yung maraming properties. Eh dito, anong properties ni Inday ang pinapakita ninyo? Wala kayong maipakita. Kaya bank account lang. Kaya yun ang hinihintay ko eh. Sabi ko, kung may mahanap silang properties, no, na mga cronies or mga ganyan ni Inday, mas bongga yan, mas effective. Di ba kay Binay noon, meron siyang yung 1.2 billion na sa Batangas ba yun, na nakapangalan daw sa crony niya, di ba? Oo, pero yung figure na aircon, may mga ganun-ganun kay yung may mga ganun, ganyan. Dapat ganun ka-solid yung kwento. Pero ito, kung sasabihin mo sa amin,
na ang unexplained wealth niya ay nasa bank account niya, baka hindi nga po pwedeng gano'n. Dahil dapat i-flag na yan ng AMLA. Na-flag na yan ng AMLA, number 1. Number 2, kung magnanakaw ka ng pera, hindi mo ilalagay sa pangalan mo. Dahil sinong tangang magnanakaw na ilalagay niya ang pera niya sa pangalan niya? Magma-money laundering ka na rin, ilalagay mo pa sa pangalan mo, sira ulo ka ba? Lawyer yan si Sarah. Diyos ko Lord. Diba? Kaya ngayon, dapat ang gawin ninyo, kung maghanap kayo ng property, yan, sabihin nyo, ito, di ba ganyan ang ginawa nyo kay Justice Corona? Ito, may piniling building. Ito, may condo unit. Di ba mga condo unit na pinangalan daw sa mga anak, mga ganun? Oo, dapat mga ganyan. Tapos ending, mali-mali pala. Tapos meron pa sila yung, meron siyang 200 na sasakyan or something like that. Di ba may mga ganyan po, mga ganyan. Na naka-register sa kanya. Dapat ganun. Dapat ganun ang pag-iimbento ng eksena. Kaya nga masaya to sa impeachment trial kung matuloy. Pero feeling ko yung mga senator, parang nahihiya silang ituloy kasi walang laman eh. Walang laman eh. Parang nakakahiya. Alam mo yun, may nakakahiya lang, pero parang wala silang choice kahit kundi ituloy or sabihin na lang, ay wala, natapos ng 19th Congress. Feeling ko yun na yung kanilang comment eh. Kasi, girl, ako tingin ko remember yung pinag-uusapan natin before na pag ginawa kasi nila ngayon yung before election, mahal. Pagka after election, tas nahilot-hilot na yung kung sino magiging composition ng composition ng, alam mo yun, yung kumbaga parang mas alam nila na, maraming nakapasok sa slate ni Bongbong, mas hindi sila gagastos, ganon. I still believe up until this date, na nag-aano pa yan, nag-iisip pa sila whether or not, ipupush nila yung June 2 bago matapos yung 19th Congress, or after na ng sa 20th Congress na. Kasi, mag-aano yan, back to zero, pero kasi ito-challenge na muna sa Supreme Court yan eh, kung back to zero yan. Kasi, hello, ano yun? I-challenge pa yun eh. I mean, magkakaroon pa ng yun eh. Pero nevertheless, whether magba-back to zero siya o hindi, kailangan mo nang magkaroon ng action before it's totally completed yung But in the meantime, I'm pretty sure pinag-iisipan nila yan kung ngayong 19th Congress gagawin or sa 20th Congress, yung after election na, gano'n. Simply because, nawala yung train of thought ko. Ano nga yun? Ay, ayun. Anong sasabihin ko? Nawala yung train of thought ko. Sige, isipin ko muna. Hanapin ko muna. Binusura kaso ni Sarah sa DOJ yung sa high crimes daw. Hindi, yung tinapek. Yun yata yung tinapek. Yun yung nabasura na. Oo, yun yung binasura na. Yung tinapik na yung police. Yung assault. Sa DOJ. Sa ano yan? Sa Quezon City prosecutor. Oo. Ayun. Sabi ni Karen, bakit ganyan si Amy? Si Amy po ang tanungin ninyo. Si Amy, ang tanungin ninyo, pag nanalo tong resista na re-elect for sure, mga INC binoto nila. Binabalikan ko yung train of thought ko eh. Ano nga yun? Kung bakit nila, pinag-iisipan ko ngayon or... ayun, ang tawag dito. Isa sa mga reason kung bakit gusto nila na i-postpone is because merong ang chismis sa kaparangan kasi Sas, ang survey nila is 50-50 na makukonvict si Inday sa Senate. So they cannot, parang ayaw nilang i-risk na pagka tinuloy nila ngayong 19th Congress, matatalo sila hindi nila makukonvict si Inday. Ganon. Hindi nila makukonvict. So parang ang chismis sa kaparangan is that, since 50-50 ang Senate, better na, mas malaki yung chance kung ang pauupuin mong mga, ang tawag dito, senator judge would be, malaki yung, sa kanila, mas malaki yung sa kanila manggagaling, ganon. Pero tingin ko dahil sa mga legal blockade, ganun, like for example, pag ginawa mo ng 20th Congress, baka mag-back to zero, tapos manalify yung process altogether, ganun. Tapos 'di ba merong nag-file na ng case na sinasabi na hindi, yung Congress kailangan nang mag-convene at kailangan mag-special session na para matuloy na tong impeachment ni Inday. So may mga may mga push and pull to. They are trying to figure out kung ngayon ba or sa 20th Congress yung impeachment, and I think they are gonna go all in and might push for the impeachment before. Pero hindi ka gagawin yun ni BBM kasi sa kanya na mapupunta ang criticism. Hindi niya gagawin yan kasi ang malaking katanungan niya, pag in-impeach mo si Sarah, so wala si Sarah sa 2028, edi ang mananalo sa 2028 kung sino ang i-endorse si Sarah. Pero I think nila yun, ang feeling nila once Sarah's career is politically dead. Siya lang yung wala. Siya lang yung wala. But the thing is, saan mapupunta yung Saan mapupunta yung Duterte votes? Alam mo naman mapunta sa inyo yung Duterte votes. Magagalit sa inyo yan. Parang era of votes lang yan. Noon, di ba? Kailangan nila Pinagdan ko Marcoleta. Ano na, Marcoleta 2028 na. Marcoleta 2028 na. Di ba?
So, ganun ang eksena. Kaninong mapupunta yung Duterte votes pag tinanggal niyo si Sara? Tapos, ang matindi pa niyan, disqualified for life, ha? Hindi basta-basta i-disqualify mo lang 2028, disqualified for life. Kasi ang pwede pa kasing gawin yan, ituloy ng Senate. Tapos, ang ipapataw lang nilang parusa is censure. Hindi naman kailangan maximum yun yung absolute disqualification. Or yung removal from office. Ang gagawin lang nila yan. Removal from office lang. Kasi ang mangyayari niyan, kung matutuloy yan, mapuputuhan pa nila kung anong parusa. Hindi lang nila sasabihin convicted or acquitted. Feeling ko magkakaroon ng layers. So anong parusa, anong i-vote mo na parusa, doon na magkakatalo-talo yan. Doon sa vote na kung parusa. Kasi yan, mananansya yan. Mananansya yan. Ako pag disqualify ko for life si Sara, talagang ano na talaga to, talagang magagalit ang Dutertista vote nito. Bakit magboboto na talaga magboboto na talaga mga Dutertista ng mushroom. O di kinakulugo. Or kaya para feeling ko, just itong ibang senador, ang gagawin lang nila, isi-censure lang nila. But the thing is, bago pa dumating doon, may trial pa eh. Girl, may mga lalabas pa siyang ebidensya. Na hindi nyo alam kung anong ebidensya ang hawak ni Sara. Hindi nyo alam ng kanyang counter evidence. Hindi nyo alam kung anong defense niya ni Sara. So, yun ang mahirap kasi kailangan the trial would look fair. Kasi yung kay Corona, it didn't look fair. Lugi kasi si BBM Sas. Kasi sa side ng mga kalaban ni Inday, ang meron lang ayaw na hindi matuluyan yung yung in terms of benefit sa side ni BBM, as in si BBM at saka si Lisa yung yung them as a player, as an actor in this entire impeachment Si BBM at saka si Lisa, it's not to their advantage kapag na-impeach si Inday agad-agad. Kasi nga mawawala ng punching bag, mawawala ng But for Martin and for the Yellows, they do not care. If Sara is impeached, that's one less trouble for them. So ngayon, kaya I think yung push and pull whether kailan ma-impeach si Inday is a balance between dun sa gustong mangyari ni BBM at sa gustong mangyari ni Martin at ng Yellow. Ayun nga, kaya nga ang nangyari niyan, I think papa-impeach yan mga 2020 end of 2026. Parang ang gagawin nila kay Sara is i-stretch nila. Ngayon, which is fine, no? Which is fine kung ganyan ang gustong gawin nila. Pero ang maganda niyan, kasi wala the more it is delayed, the more favorable to Inday. Paano kung mag-resign si Inday? Before 2026? Oh. Kasi anong gagawin mo pa? O di ba prepare ka na for 2028? Di ba? O di wala na. O di kayo na mag-aaway dyan. O bahala kayo kung anong gusto nyo gawin sa akin. Ano nyo na lang ako, makakasuhan nyo na lang ako sa korte. O di lalabanan ko. Di ba? And then, mag-prepare ka na lang for 2028. Bahala kayo dyan. Wala na ako dyan. Kahit naman kasuhan nyo ako, di harapan sa korte. Pero, mag-prepare na ako habang maaga. Kayo, ano gagawin nyo? Diba? So, ang gagawin nila dyan kay Inday talaga, I think they will demobilize Inday. I think they would do, pero, trouble to all paths. Madaming complications kasi Madaming complications. All paths lead to trouble for them Kasi, kasi ganun kay Erap na, saan mapupunta yung Erap votes? Kaya nga, di ba, maraming kumampi. Ngayon kasi, walang masyadong kumakamping, wala ngayong masyadong nagbo-vocal in support of Duterte. Kasi talagang balahura itong sina BBM Lisa and Martin. Kapag ayaw namin supportahan, babanakan namin kayo. Iipitin namin kayo. Sorry. So ngayon, ang target talaga is, ang gusto lang naman talaga nila Lisa, I think ni BBM at ni Lisa, is to really destroy Sara's name, but they don't want her removed. Because punching bag, okay? Si Romualdez, iisipin niya siya kailangan mawala na to hanggang maaga. Pero the problem for them is sila yung mapatutuunan kasi syempre tatakbo ang presidente. O di ko nang kakalabanin ng Yellow. Kasi feeling ko kasado na yung Martin at saka Yellow Tingin ko. Yung Martin and Yellow kasado na. I think yan ang unit team sa 2028. Martin Risa. Oo, Martin Risa. Kasado na yan, kasado na yung Martin Risa na yung Martin Yellow na alliance. Kasi ang inaano kasi yung Tulfo, madali nilang ganyanin ng Tulfo kasi pwede nilang ikuwaran to yan kasi Amerikano naman yung buong pamilyang yan. Di ba, pwede nilang disqualify and meron silang libel, yung torpitude. So parang sila na lang yung bida-bida doon, Martin Risa.
Yan ang feeling ko talaga, Martin Riza in 2028. Kita mo, walang comment ang mga alagad ni Lisa laban kay Martin Romualdez. Totoo. Not all yellows love Martin, Joe. Hindi mo kailangan ng lahat ng yellow na mamahalin si Martin. Yung mga nagko-call ng shots sa yellow, yun lang yung importanteng mahalin si Martin. Oo. Sino? Name and official, yellow elite. Yellow official that doesn't love Martin. Oo. Hindi kailangan lahat ng yellow mahalin si Martin or magalit kay Martin. Ang importante lang doon yung yellow na nagdedesisyon para sa mga yellow. So yun ang mangyayari yan na it's going to be Martin Riza. Martiza. Kasi kailangan ni Martin ng yellow votes eh. And si Martin Romualdez ngayon, hindi siya hate ng mga elite ng yellow elites. Di ba? Hindi mo napapansin, hindi siya binabanatan. Well, nabili na rin naman niya. So, and this is and maybe, the yellows might be gunning na pag si Riz ang VP, madali nang matimbog ito si Romualdez. Alam mo yun? So, ako talaga, yun yung nakikita ko. Or pwede ring Martin Tulfo. Alam mo yun? Or pwedeng si Tulfo tumakbo. Ako talagang gawin talaga na si Tulfo. Iipitin talaga si Tulfo. Huwag kang tumakbo, endorse mo. Ganyan ang gagawin. Tumakbo, endorse mo ako. Kung hindi mo ako endorse. Kasi siya, I'm pretty sure itong mga Tulfo na to, alam rin nila na alam rin nila na they are sitting ducks. Kung hindi sila mag-go all the way, katayin sila sa leeg. Kasi nga syempre, hello, kasi nga 'di ba yung survey nga na cross ang botante ni Tulfo at ni Sara. Kung hindi tumakbo si Sara, yung mga karamihan ng botante ni Sara, si Tulfo ang second choice. Kay Tulfo, kung hindi tumakbo si Tulfo, ang second choice nila si Sara. So, ang hirap nung Tulfo Vico, hindi pa qualified si Vico ng 2028. Masyadong bata. 2028 baka, kasi parang nasa 30s na si Vico eh. Nasa mid-30s na. Hindi pa aabot. Di 38 lang siya by 2028. Oh. Ayun. With how Martin is manipulating various business sectors, Martin will be the oligarch's new pet. Martin is already the oligarch's pet. Oo nga, ano ba yung sinasabi ninyo? Siya ngayon ang kingpin. Oo. Diyos me. Ayun. Nakakalot. So, ganun ang mangyayari yan. I think Vico Sotto will be a formidable contender for the presidency after 2028. And that's gonna be in 2034. I think it's going to be 2034 is going to be a Vico Sotto showdown. 2024. So, yan talaga. Kung alagaan pa ni Vico Sotto ang kanyang pangalan and ma-maintain niya yan, 2034 is Vico Sotto. Oo. Ayan. Teka, legit ba to? Legit ba tong yung nag-send ng greeting si Inday sa hindi mo pera yan? Legit ba to? Teka, i-fact check ko muna. Teka lang Oh my God. Alam mo kung ilan na yung tumatawa? Ilan na? Kanina 650 lang. Ano na siya, girl? 718,000. Oo. Oo nga. 780. Out of 749? Out of 751. 718 out of 751. 51 sa'yo. Ayun. So, can you imagine, 718,000 natawa sa post mo? Oo. Masyadong actually, strong talaga yung, since nung binalahura nila yung mga vloggers ng Feb4. Grabe rin yung participation ng mga netizens. Maraming na high blood eh. Maraming na high blood. Ayun. So anyway, teka, may sasad ako sa'yo, Sas. Pera ba yan?
Hindi, kasi gini-greet ni Inday yung hindi mo pera yan. Sabi, your active presence on social media amplifies citizens' voices, enabling real-time discussions and reporting of governance issues. Let us encourage more citizens, especially the youth, to become vigilant, using their voices and platform to demand government accountability while cultivating a culture of critical inquiry, ensuring that all claims are subjected to rigorous scrutiny and verification. Together, let us work towards a Philippines where transparency, integrity, and genuine public service prevail. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Send ko sa'yo. Saan mo naman napulot yan? Hindi kasi itong mga taga-HMPY, ang tawag dito, parang naging parallel group na siya ni Inday Sara, ng OVP. Ganon. So, yun. Ayun. Ayan o. Ayan sila Mariah Carey. Ayun. Ayun. Teka, send ko sa'yo. Ayan. Teka, magtatanong na rin ako. Ayan. Sabi ni, ito, natin, pang closing remarks natin. Sas, kung may i-advise ka kay VP, ano yun? My advice is craft a vision for the country. Sorry? Craft a vision for the country for the 21st century. Mm-hmm. No, not for 2020, for the 21st century. Mm-hmm. Kasi walang vision eh. Our country has no vision. Mm-hmm. Walang patutunguhan. Parang, where are you going? What do you want the country to be? Lalo na sinabi na pag-iwanan na tayo. Maganda yan. Nag-horizon scanning ka na pag-iwanan ng Pilipinas. And then, yun ang isip mo tatanong. So what's your vision? What's your vision for the country? Where is it going? Sell us a why. Sell us a why. A powerful why. A vision that will all put us kumbaga parang working towards it. Nung nakatayo tayo sa upuan para pumunta doon. Oo, na parang ang kasi niyan is syempre 6 years ka lang, hindi ka pwede magkaroon ng vision. Kaya nga sabi ko, magtayo ka na ng national party. Mm-hmm. And then, get everything and prop up those people. Alam mo yun, para may continuity. Pero yun na nga ang kulang eh. The country has no vision. Where are you going? Mm-hmm. What is the powerful narrative of your country? Hindi ba? Na, halimbawa, China has, rejuvenation. Can you imagine rejuvenation by 2050? Di ba? Parang, yan na, for rejuvenation, national rejuvenation. So, ayun ang kulang na parang, where is the country going? Where do you want to go? Diba, sabi mo na pag-iwanan ng Pilipinas. And then, yun ang kulang. And then, so that is what you have to think deeply. And I don't think that you will achieve that vision without breaking some eggs. Kaya nga, maghahanda ka talaga. Yun ang can you imagine you're just a new mother? Ang mga anak mo maliliit pa. Mahirap yan, ha? That's a huge sacrifice. Kasi maliliit pa yung anak mo eh. Kaya kailangan go to the wilderness and the desert and everything and then think deeply. Diba? Is this the mission that you want to do? Diba? And then when you start to 100% committed to it, mararamdaman naman tayo. Go for it. Ano yung make Philippines great again? We were never great. We were never great. Great maybe 500 years ago? Ganon? No, there were no pre-colonial? Kasi wala pa naman Philippines nun eh. There was no Philippines. The only great political community then was the Sulu Sultanate. So that they were great for so many centuries. They were great. Di ba may nun, tawag dito high level of literacy? Yeah,
They were so great. Ano yan, golden age siya ng ano ng Muslim Mindanao eh. That was for several centuries, like several centuries. Sila ang great. Huwag ka makinig. Sila ang great. No? Sila ang kilala. They were known. They were already known during the time by great powers. Kaya nga nakikipag-treaty sa kanila eh. You know, nakikipag-treaty sa Sultanate. But other than that, no, huwag mo makiangkas. So that is the pero ako talaga, with all my heart, I don't think the Philippines will change through voting. It needs a drastic, something like Burkina Faso. Burkina Faso. I think so too. Yung sinasabi ko eh. Well, nothing's really gonna change. Itong election na to, ano lang to, yung babawasan mo lang yung nana, pero yung cancer, nandun pa din. Yung pagka sinabi mo na, siguro, kunwari, nagtagumpay tayo dun sa napakita natin yung voice natin, na solid, na ganyan-ganyan, at least we are one step moving towards consensus, gano'n. Siguro na, medyo na-flush yung nana dun sa sugat, dun sa cancer. But the cancer is still there. And it's still gonna grow. Kapag kunwari napabayaan or no. Hindi mawawala yung problema natin or yung change na gusto natin unless we are really going to take the entire lump out of the it needs a massive chemotherapy. Gusto ko lang pa ipaalala sa inyo na 2025 na po. We are now in the tapos na po ang first quarter ng 21st century. At wala pong na-achieve. Dapat iwanan na po tayo. Wala pong na-achieve ang ating bata. Wala po tayo na-achieve. yung tiger economy, ano yung baby tiger? Ano yung 2000? Emerging tiger? Noong 2000, di ba, parang ang tawag sa atin, emerging tiger of Asia, of Southeast Asia. Ano sabi ni Aurora? Emerging or baby tiger, parang ganon. Ano? Ano yun? Ano yung tawag sa atin nun? FVR time? Di ba? Hanggang ngayon, di ba nag-emerge yung tiger? Asan ka? Tapos dumating na yung tigre ng norte, walay pa rin! Oo. So, kailangan mo talaga ng yun lang yun talaga na people don't have a sense of time. Na, tapos na ang first quarter ng 21st century. Gusto ko yung paalala, 21st century na po tayo ha. Hindi na po tayo 20th century. It's 21st century. It's a totally new century. So, sa first quarter, wala ka na-achieve. Bakala, magsisimula na ang second quarter next year ng 21st century. So, in the next 25 years, ito ngayon, dapat mag-iisip ka, in the next 25 years, kailangan mahabol mo yung mga hindi mo nahabol ng first quarter. Parang ano lang yan, girl. Parang pag-aaral lang yan din. Kung ikaw sa first honors convocation, kulelat ka. Sa second honors convocation, nakikita mo gaano kalayo gaano kalayo yung hahabulin mo. So, ibig sabihin talaga, para mapa-speed up mo yan, kailangan mong magpuspos. Puspos ka hard work, discipline. Kailangan mo talagang pitpitin ang mga Pilipino na umayos kayo, mga punyeta kayo. Dahil kung hindi kayo umayos, lahat tayo pupulutin sa pukungan. Ganon ang kailangang gobyerno. Kasi wala na talaga siyang, ano na talaga, the boat is going to leave. You know, all boats have already left. Alam mo yun, wala na, nandun na sila. Ikaw, wala ka pa. So, in the next 25 years. Pero ang problem, ang dami nating ni-squander na opportunities. And kung maghahabol tayo, wala na yung mga opportunities na we should have taken advantage of. Pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. But the thing is, kailangan mo talagang, if in the first quarter. For example, if we become so isolated in Southeast Asia by then, I mean, we will be. Diba? Which we will be, diba? Which we will be. So, ibig sabihin, after all of this, let's say, yan, lumala na ng lumala yung sitwasyon, isolated na tayo, ganyan-ganyan. Yung starting point natin is much more difficult than ngayon. Na at least kahit paano ngayon, integrated pa good pa tayo, integrated pa tayo sa Southeast Asia. But if, lumala yung sitwasyon, magising tayo dun sa point na nandun na tayo sa sitwasyon na isolated na tayo. The challenge to make ourselves better would be, much more difficult than the situation that we have. Kasi, di ba? Hindi kasi wala yung opportunity eh. Wala na talaga yung opportunity kasi sinayang mo na eh. Na, bakit pupunta sa yung investors? Wala namang market siya. Hindi ka naman, una-una, you are already handicapped by your geography. You are not connected to Asia. Diba? Kasi mga kabatik mo na super immediate mo na kapitbahay, galit na din sa'yo. Galit na rin sa'yo. And then, yung mga kapitbahay mo, magkakadikit yan. Kung magkalayo man, pwede mo i-connecta ng train. Diyos ko dahil, kaya na yan ng China eh. Pinakamahabang sea crossing ng road. Ginawa ng China, yung from Hong Kong to, was it Hong Kong to Macau? Or Hong Kong to Shenzhen? Hong Kong, Macau, Shenzhen. Di ba, haba-haba yung road na yan. So, ngayon, ayun na yun na yung mangyayari na
Kulelat ka na sa science and tech. 'Di ba? Kulelat ka na sa science and tech. Girl, kailangan, tapos iba may pinicture pa tayo dito, Joey, na yung mga bata ngayon, 0 to 4, are stunted, ay poor nutrition. So, that is... So, they become dumb. They become dumb because of poor nutrition. And that is yung mga batang pinanganak 4 years ago. So, imagine, yan ang magiging workers mo, pagdating ng, in 20 years, they're going to be the new adult. Can you imagine you're going to be led by youth, na mga bata na kulang sa nutrisyon nung lumalaki? Bakla you're going to be led by idiots in the next few years. So yun yung nakakaloka na mangyayari kasi hindi kasi nakikita ng mga Pilipino na ay ano naman ngayon kung stunted growth ng 0 to 4. Bakla those are your formative period. So if they're already poor, pag yung brain health mo hindi na subaybayan ng mga panahon na yan, low IQ ka na be. So Di ba ngayon yung tinuturo na contributor dun sa mababang IQ? Kasi nga, yung population in general, hindi nakatikim ng nutrition utak. Ayun. Isa yan sa biniblame sa Pilipinas kasi sa Pilipinas, hindi mahal ng gulay. Wala nang, actually, kung mapapansin mo, mas matatalino yung mga older generation sa atin. Yung mga generation nila Miriam, yung mga generation ng nanay natin. Kasi yung mga yan, hindi pa uso sa kanila yung mga process food bakla. Yung mga panahon ng nanay natin. Di ba niyo napansin? Yung generation ng mga magulang natin, mas matalino sa generation natin. Totoo. Mas magaling lang tayo sa tech, mas magaling lang tayo sa tech, pero kung titingnan mo, mas matalino yung generation nila. Oo, totoo. Yung mga lumang di ba noong mga 80s para nauso na yung mga ambush interview, yung mga mag-interview sa mga news, pagkatapos interviewin yung taong naglalakad sa kalye, yung mga ganun-ganun na mga etchos. Ang well-spoken kaya nung mga standby noon. Di ba, ang well-spoken ng mga tambay, yung tatanungin yung opinion about anything, tapos pag nagsalita, ang well-spoken nila. Tapos ngayon, yung mga balita pag may mga ambush interview, tapos, di ba parang, ano masasabi mo sa Oo, so pag nakita mo 'yan na sanga-sanga 'yan So hindi na siya nasubaybayan. Di ba yung pinicture natin, Joey, ang ano pa nila is there's an emergency. Emergency yung stunted growth, yung poor definition ng 0 to 4 ngayon. Hindi na sila nakakakuha ng sapat na nutrition and ilang kabataan yan. That's going to be your future. That's going to be your future adult in 18 years. Hindi na sila makakahabol. So, correct. So marami ka na pinabayaan kaya nga kailangan mo talaga ng drastic solution. Kung hindi ka naniniwala sa drastic solution, well, mag-aantay na ang Pilipinas ng siguro mga 100 years. Diyos me. Diba? Inaano ko lang. Kwentas Clara. It took China 40 years to overtake the United States. 40 fucking years with 1.4 billion people governing 1.4 billion. It took 40 years. Baka yung growth pa nila mula sa panahon na pinapadalan mo sila ng mga magulang natin ng relief goods ang China. True. Tapos yung na-overtake na nilang US in 40 years, di ba? Pero how many years do you think we can do it to overtake at least our neighbors? At least Indonesia or Vietnam. How many years? Even the way things are. Huwag tayong mag-etrosan. How many years do you think it would take the Philippines to overtake Indonesia or Vietnam? Kahit yung Vietnam na lang. Kahit yung Vietnam na lang. How many years? Ang hirap, no? Sabi na tayo ng Vietnam ngayon Sabi, Sas, can you run for the election? Didn't you get what I hear? What I just said? Election will not change the Philippines. Why would I run for an election? It won't change. Sasabihin ko sa inyo, yung pera ninyo, umalis na lang. Kung gusto nyo, you would like to give your children a better future, you have to invest in the future of your children outside. Otherwise, you clamor for drastic change. Kasi kung hindi, kawawa alam mo your children will not have the same kind of life as the children of Vietnam, as the children of Indonesian children. Yun na lang, Indonesian children or Vietnamese children. You would not have the kind of future. So yun yung na how many, going with the way things are, how many years do you think the Philippines could overtake Indonesia or Vietnam or Thailand? And the difficult thing about it, yung catching up, is up until this moment, we haven't really worked on the fundamentals. Food security, infrastructure, ganun-ganon. Diba? Hindi pa natin nagagawa hanggang ngayon. Ganun.
Energy security, yung problema natin sa kuryente, 'di ba, hanggang ngayon wali pa rin. Ayan, tignan mo, magkano ang savings ngayon ng mga Pilipino? Magkano ang savings ngayon ng mga Pilipino? Savings Filipinos. 2024. Filipino savings. Wala kasi tayong ano, bakit wala tayong mga ano niyan? Oo. Household express intentions to save more. Hindi ba yung ano, actual? Wala no, wala tayong data. Ano lang, ito. How much savings does an average Filipino have? Wala yung total aggregate. An annual family income. Wala yung total aggregate. 75,000 daw. An average Filipino. Pero family to eh. An average Filipino family. Meron daw 75,000 na savings. For real? Bakit si Jesus Falsis walang savings? Philippine household savings, total. Total household, nga eh. Philippine household savings 2024. Ito kasi, number of household that has savings. Syempre kung household, 'di ba, family of 4, at least dalawa yung kumikita. Dapat meron din yung individual. Wali. Pero may intention, average savings of Filipino. Hindi, ito makikita ko to. Gross domestic savings as percentage of GDP. Ayan. So, Philippines. Kita ko na sa World Bank. Alam mo kung magkano? Magkano? Only 9.2% of GDP. Ang savings. Ang gross domestic savings as percentage of GDP. So, ganun ka nakalayo. Alam mo kung magkano sa Vietnam? Magkano? Vietnam is 36.6% of GDP. Ang gross domestic savings. And what is the value of this? If you have higher savings, it means ibig sabihin, pag marami kang savings, mas maraming sources of capital kasi savings sa bangko 'yan eh. Correct. So your capital, actually, you don't kaya kailangan nga natin ng ano eh. It can create more opportunities, 'di ba? Oh, kasi kaya mo gusto mong kumuha ng FDI eh kasi ang baba ng savings eh. Ano pa pautang mo sa mga gustong magnegosyo? Oo. Di ba kaya ngayon China nga, di ba, nag-transition na sila na before kasi sa kanila ang taas ng interest rate for loan. So binabaanan nila yung interest rate ng loan. Kaya ngayon pag makikita mo yung figures ng China, yung FDI nila bumaba. Kaya siya bumaba kasi yung mga gustong magnegosyo sa China, ang ginagawa nila, umuutang na sila sa Chinese bank. Sa China, oo. Oo, umutang sila sa China and that's not counted as FDI. Kasi usually before, FDI, yung mga companies, ang ginagawa nila, umuutang sila sa US banks kasi maliit lang yung interest. Oo. So uutang ka sa US, i-invest mo sa Philippines, di ba, tubulugaw ka. Ang liit lang ng interest mo dun sa US bank. So ngayon sa Philippines, can you imagine, ang gross domestic savings is only by 2023, 9.2% of GDP. Actually, it has been on a downward trend. Pero ngayon yung pinakamababa. Alam mo yun? Yun yung nakakaloka ngayon. So yung source of capital mo hindi pa siya pwedeng the source of capital cannot yet be provided by local savings. So yun yung nakakaloka. So can you imagine ang Vietnam 36.6 of gross domestic so ang ano niya, countries with higher savings tend to have faster economic development. Kaya makikita mo na kasi they can invest, they can move money within. So tingnan natin ang Indonesia. Compare natin ang Indonesia. Mataas yung Indonesia. Indonesia is 38.1% of GDP. Thailand
25.7. So, ano ka na talaga, so bakit maliit yung savings? Okay. Unang-una, well, ano kasi ito double-edged sword, no? So, pwede rin kasi na malaki yung savings ng mga tao kasi wala rin silang confidence pa sa market. Kaya sinisave na lang nila yung pera nila. Okay. So, yun yung isang other side nun. Pero yung Philippines, feeling ko, kaya maliit ang savings kasi ang laki ng kailangan mong gastusin bago ka magkaroon ng savings. Kuryente, transportation, food, etc. So, you spend a lot on all these consumer items. And yung kaya wala kang nasisave. Malaki. So, ngayon, makikita mo na ang liit nga na in 2023, 9.2 of GDP ang savings ng mga Pilipino, ng local. So pag ikukumpara mo siya sa neighbor natin, Thailand is 25.7%, Indonesia, Vietnam is 36.6%, Indonesia is 38.8%, China is 44.4%, ano pa ba? It means we are poor as fuck. Oo. Diba? Tapos Malaysia is 30.8. Alam mo yun, it doesn't, ang layo ng we are poor as fuck. So 9.2. So 9.2%. So kung ang equation is countries with higher savings rate tend to experience faster economic development. So it means na, bakla, 9.2 ka ngayon. 9.2. So it doesn't make any, wala kang walang eksena. Actually, nagtatanong, so i-compare natin na, so hindi na natin mahahabol ng Indonesia, ang Thailand kasi they can already reinvest, the savings of their with the money that they have. Alam mo, Cambodia, alam mo na kung ilan na ang gross domestic savings as percent of GDP. Give a guess, guys. Give a guess. Nasa 20s. Ikaw 20s ka? Yung iba dyan, anong guess ninyo? First, ang savings ng Cambodia as percentage of GDP. So si Joey is in the 20s. Okay, in the 20s. Iba, okay. Bilis type na, wag na kayo mag-Google. 35, nag-Google 35, okay, 30, 80, ito 23. Google na yata ito, 15, 23, 28, 20, 39, 10. Okay, so, meron ng malapit. So, meron ng malapit. Meron ng nakatama, pinakamalapit na. Okay na. 10. Meron ng pinakamalapit. Okay. So, okay, may tumama na. May tumama na. na, 14. Hindi, may tumama na. So, ang Pilipinas, in 2023, ang kanyang gross domestic savings as percent of GDP ay 9.2. 9.2. Ang Cambodia, ang tumama po ay si Bichi Yaya. Oo, siya unang tumama. It's 33? 33.6. 33. Paano natin makahabol niya? 33.6. So, ibig sabihin, so nag-guess yung of course, this is only one metric, no? Pero pag nakita mo na, malaki yung savings nila, malaki yung savings ng mga tao. So tayo, maliit, 9.2. Ay kung ganun yung equation na countries with higher savings tend to develop faster. So, ngayon maiisip mo, bakit tumaas ang savings actually, nag-cross yung savings rate natin ng 2014. Cambodia. So, nahabol tayo ng Cambodia by 2014. Nahabol tayo by 2014. From 2014 onwards, tumodo na yung Cambodia. Bulusok ng nila. So there must be something that happened in 2014 in Cambodia why people now have a higher savings than tourism. I think hindi tourism. I think agriculture. Oo. Kasi food yun pinakamalaking, tingnan natin, 2014. Tawag dito, nag-increase rin yata yung export nila ng saging, yung mga agriculture kinembot. Tumaas yung mga quotas nila sa sa China . Di ba nga ngayon, na-overtake na nila tayo sa saging? Yung yung presyo ng pagkain, siguro, nung panahon na yan, siguro, na-control na nila yung basic commodities, etc. Pero, nag-stabilize na yung nila. So pag makikita mo dito, you could see na 9.2. Bakla ang Cambodia nasa 33.6. So yung Cambodia, may pera yung mga tao nila. Yung pera ng mga tao nila, it is in the form of savings and it can be used for reinvestment in the economy. So, bakit ganon? Parang anong nangyayari, hindi ba? Meron akong friend na sinasabi na, ay nakapunta ako ng Cambodia, mukha siyang probinsya, ito lang pwedeng mapunta. Girl, alam mo yun, you need to have a temporal outlook. You cannot just say it now. You have to look at their fundamentals. Ibig sabihin, nakakanda.
You know, they are laying groundwork. Kasi ang Pilipinas kasi, mahilig kasi tayo sa mga pasabog projects. Oo, correct. Tapos feeling first world na agad, may BGC lang, yung mga gano'n. Oo, mahilig kasi tayo sa pasabog project. Like for example, hindi wala, sabi it's their tax collection. Wala tax sila. Nakausap ko yung yung may nakausap akong taga Cambodian dun sa sa peace conference. Sabi niya hindi raw sila nagbabayad ng tax doon. Income tax. Wala silang income tax doon sa Cambodia. Kaya malaki ang savings. Kaya malaki savings, oo. Kaya malaki yung savings nila. So, yun din, no? Isa pang yun, malaki yung savings nila. Kaya, well, to be fair naman, maliit lang naman din ang population ng Cambodia, no? Kaya, it would be easier for them to manage Cambodia. Pero yun nga, no? Yung Vietnam, naungusan na tayo. Indonesia, naungusan na tayo. They have lots of savings. Thailand. So yun, yung metric na yun, anong gagawin mo? Hindi ba? So, ang mga Pilipino, wala silang savings. Hirap, no? Ano kasi ang tawag dito? Paano ko magkaka-savings dito sa Pilipinas? Hindi naman stable yung yung food prices, hindi stable yung, di ba? Kaya yun ang so yun ang mga ng savings, no? Pang buffer for economic shocks. Associated with sustainable long-term economic growth. So, can you imagine, 9 point, ang liit-liit nung savings natin. So, wala tayong long-term stability. Hindi natin, so kailangan mo talaga mag-borrow. Kasi ang liit ng savings mo ng mga tao So, so what's going to happen? Diba? What's going to happen to us na our country has a very low gross domestic savings. Sabi, consumer-driven economy. Sabi ni Emmy, consumer-driven economy kasi ang Pilipinas. Wala pong economy na hindi consumer-driven. Opposite ng consumer-driven economy. Ano nakakita ng economy na walang consumer? Oo. So, yun ang okay. Diba, nakakaawa na ang savings natin ng 1981 is 30.5 kasi talaga, I think during that time, kasi ayaw gumastos ng tao because they're very careful. And then, pababa na siya ng pababa. Hanggang ngayon. Kailan tayo nag-35? Kailan tayo nag-35? 30.5 is 1981. Tapos 1983 is 31.6. Tapos, pababa na siya nag-stabilize siya ng mga 18, ng 17, 18, hanggang first time na bumaba ng 2-digit noong 2020, which is the pandemic. So, kasi noong 2019, na 2-digit pa siya, 14.3, ganyan. So, tapos, dito mo na rin makikita yung ng inflation, tapos yung epekto ng pandemic. Tapos, hindi na naka-recover yung gross domestic savings as percent of GDP ng Pilipinas. So, pero, ito yung nakakaloka. Kasi, bakit nung pandemic, sa Cambodia, hindi naman bumaba yung savings. Bakit tayo yung may dip? So there's really something wrong with our economy, and hindi kasi natin to mafe-feel pa ngayon kasi this takes time in order for it to actually have its full effect. Pero makikita mo na this is not good, no? This is not really good na ang baba ng gross domestic savings. Ibig sabihin, you're going to be destined to keep on borrowing in order to finance large scale big ticket projects and other projects for your economy. Tapos pamigay ka pa ng pamigay na ayuda. Yung sinasabi ni Bichi Yaya yata na na hindi tayo we are consumer economy. I think binabangga niya dito na hindi tayo produce driven economy. So mababa yung manufacturing. Yun yung inaano niya. niya. So we just consume, we don't make things. Yeah, that is another factor. Tapos yung economy pa natin nagpa-financialization na tayo yung economy natin. We are now basing our a lot of wealth on making money out of money. Like yung cryptocurrency, di ba? Nauuso din yan. Parang you're not doing anything. You're not producing anything, you're just making money out of money. So parang yun yung financialization. So wala ka nang hindi mo na parang ang hirap na. Kaya nga well, saan ka patungo be? Yun yung
yun na yung pinakamalaking tanong na saan ka na patungo na grabe yung binaba ng gross domestic savings. At ang nakakaloka nito, bumaba siya nung pandemic, pero sa Cambodia hindi siya bumaba. So meron ibig sabihin nito na yung health system natin is really bad. Kasi feeling ko nung panahon na to. Kasi yung gastos ng panahon na yun eh. Yeah. Medical di ba? Ayun, totoo. Anyway, Hosha, matulog na tayo at pagoda tragedy na Akay. Ayan. Matulog na girl. Oo, matulog na tayo at tawag dito, ikaw Constancio, di Caballero, na problema mo. Sabi niya, bitches of Duterte. Thank you. Anong problema, Constancio, ha? Thank you. The witches of Duterte. Thank you. Thank you. Actually, witches came from what word? Wizards? Ano ba? Sampalin kita dyan, ha? What? Ano nga? Para masampal natin si Constancio. Wizard. Oo nga, di ba sabi ko wizard? It came from the word Wicca. Yeah, may nag-comment nga, Wicca. And Wicca, ito, means came from the Latin word witche, which means shoes are separate. Yun ba? Sabi mo siya. Ito sabi. Wicca, witche, witchan. Witch, bewitch. Wicca comes from the Scottish word Wicca, which means wise ones. Thank you so much. Thank you so much, Constance. Ano pangalan niya? Constance? Constancio. Yeah. Ayun. So yun lang. Thank you so much for calling us the wise ones. Thank you. Okay, Hosha, tulog na tayo at maraming salamat sa mga